katanungan. Liza, sagutin mo to. Sabi ng nakakilala sa'yo, disgrasyada ka ba? Okay? Well, in respect doon sa mga taong nakaranas, pag sinabi kasing disgrasyada sa atin, ano ba, iniwan ka ng jowa mo? Diba? Tama ba? Pag disgrasyada ka na disgrasya lang, nag one night stand something, tas iniwan ka, tama? Okay? So, in respect doon sa mga palangga na maaring naranasan ninyo ito, hindi po kayo ang target dito. Okay? Dahil ako naman, jauntis din ako ng, na bago kinasal, pero hindi naman ako giniwa. Diba? Pero hindi ka naman ang beauty natin, ang alindog ko. Oh. So, ito po ay katanungan lang. Ito yung mga, hindi dumaan sa mga troll accounts. Liza Butod, tanong, disgrasyada ka daw ba? Yan ang tanongin mo, hindi pa tweetams pa ka, na akala mo, 16 years old, oh, sweet, bongin, oh, puro ganun kang kabigatla mo dyan. Definitely, wala nang naniniwala sa inyo. Would you believe, darling, mga palangga? Yung vlog nila kahapon, okay, sa ilang milyon yung followers ni Kuting, like 7 million ba siya sa kanyang Facebook? Eto, dito nyo makikita, bago natin tuloy ang mga tanong ng mga kakilala ni Lisa Smugs, na bagsak na si Kuting. Okay? Yung kanilang vlog kahapon, 38,000 views lang. Yung vlog natin, yung balita ako dyan dito sa YouTube, yung kalokohan natin, yung balitang okrayan, ilan? Halos 100,000. Damn, dude! Thank you, dahil marami tayong nabubuksan na mga kaisipan. 7 million followers si Kuting sa YouTube, sa Facebook. Talk about YouTube. Kung may amor sa kanila at kinikilig-kilig pa sa kadyutaan ni Lisa at ni Kuting, hindi lang po 38,000 views ang makukuha nila. Si Maharlika na inaatake ng mga troll sila, pero mas marami kayo, palangga. Mas marami kayo, EJ Sagon, mas marami kayo, we're almost like 100,000 views kasi gusto nyong marinig yung mga balita na may twist. Mamaya after ito may balitang may twist din tayo. Alright? Ayan. So, good AM, Cons TV. Thank you. So, ang unang tanong po ng mga taong nakakilala kay Lisa, disgrasyada ka daw ba? Bilang kasing isang naglilinis-linisan. Kasi sabi niya perfect daw yung relationship nila ni Kuting based sa vlog. Eh bakit may nagtatanong sa'yo? Although na-vlog ko na to last year, disgrasyada ka daw ba, Lisa Smugs? Number 2, nung ang nakadisgrasya daw sa'yo, puno daw ba ang apelyedo ng tatay ng anak mo? Yung isa mong panganay. Bago si Sandra Chararat. Okay, sabi ni Liz, walang perfecto. Exactly, Liz, walang perfecto. Walang perfecto sa mundong ito. At hindi natin tinutuligsa yung mga tao nakaras. Ako nga mismo, di ba? Estudyante na jauntis. O, di ba? So what the heck? Habang nag-aaral, jauntis, nagtitinda, nagtatrabaho, life must go on. Okay? But dito kasi we talk about this mga ngamkam. Ang pinag-uusapan natin yung personalidad ni Lisa Smugs na nagsasabing perfect ang kanilang relasyon ni Kuting. Hindi sila nag-aaway pero nagjojombagan kasi po sila ay mga public figure na kung saan hawak nila ang pera nating lahat. Whether galit ka sa akin, okay? Whether, sukang-suka ka sa mga pinagsasabi ko dito dahil katotohanan, ganun talaga, ay kasama ka dito, biktima ka na nilulustay ni Lisa Smugs ang pera ng bayan. Okay, bago ko makalimutan, may na-receive akong mensahe. I don't know kung naibalita na ba to. May plano na naman itong buwaka ng inang mag-asawang ito na pumunta sa Australia sa March. Nabalita na ba nila to? Okay? Kasi may nag-tip sa atin na may mga gagawin sila doon kahindik-hindik. But I'll talk about that later kasi hindi pa buo yung information. Basta, pupunta sila ng March sa Australia. See that? Paikot-ikot pa yung mga hayop. Balik po tayo dito sa Ask Us Anything with Lisa Smugs. Yun ang pinapatanong. Puno daw ba ang apelyedo ng tatay ng anak mo, Lisa? And if yes, kung puno, di ba, ang apelyedo ng tatay ng anak mo, nasaan siya? Sinakal mo ba? Tinapon mo ba? Sino nag-aalaga sa kanya?
Yan ang mga katanungan. Sa mga paulit-ulit na mga na mga comment, mga palanggamin. Huwag kayong mag-away. Paulit-ulit, isa, dalawa, okay lang mag-comment marami, pero iba-iba. Huwag yung paulit-ulit palangga kasi paulit-ulit parang may kulalya man yun. Okay. So that's not second question. Nasaan daw ba, Lisa Smugs, ang anak mo? Okay, ito hindi ko pa ito nasabi in the past. So pangatlong katanungan ng mga amiga mo to, Lisa Smugs, inalagaan ka daw ba sa Good Shepherd? Ating kumbento to. Inalagaan ka daw ba sa Good Shepherd nung nabuntis ka kasi nagtatago ka? Oh, yun ang tanongin mo. Hindi yung Valentine, pa-sweet-sweet. Tapos, feeling ninyo perfect couple kayo? Julol. Ayon sa aking puting ahas, tumitibok pa rin ang puso ni Kuting kay ting-ting-ting-ting-ting na, milya-milya ang layo ng alindog niya sa'yo. Kung si ting-ting-ting-ting ay maganda, okay? Ikaw yung pinaka maganda doon sa Kumunoy. Di ba? Nakatali naman si Ting Duque, inaano naman ni Daryl Yap yan. Actually, inano ko yan binline item ko. But since in-expose niya na, pero, well, yun nga tumitibok-tibok pa ang puso ni Kuting kay Ting. So, kaya naman, ang sunod na tanong, insecure ka pa rin daw ba kay Ting? Mga kaibigan, these are questions na galing sa kanilang komunidad ng mga totoong alta. Pero si Lisa ay alta-altahan lang. Kasi kung totoo siyang alta, kung totoo siyang maraming pera, which is wala namang pera talaga yan, dahil pinag-aral lang siya ng kanyang kamag-anak, di ba? Isa yan sa mga natin. Sinabi mo lang masama kung pinag-aral ka ng kamag-anak mo. Di ba? Buti nga may nagpapaaral sa'yo, di ba? Magpasalamat ka. Pero kasi ang personalidad na pinag-uusapan natin dito palangga ay si Butod na nagsusocial climbing, kaya naman yung mga oligarchs, lahat ay ina-appoint niya, kinakaibigan niya, binibigyan ng magandang project at kumikita sila kasi gusto niyang mag-level up para kilala sa lipunan. Well, kilala talaga siya sa pambubudol at butod. Okay? So ngayon, ang question dito, kaya tinatanong, inalagaan ka ba daw ba sa Good Shepherd sa kumbento? Kasi kung may pera at marami kayong pera ng pamilya mo, di ba? Pwede ka namang ipadala sa Europa, sa Amerika. Di ba? Papadala ka, doon ka magtago. Yun yung mga usual na ginagawa. Sabi ni Travel and Wells, yung si Jung parang kamukha ni Sandra, madam. Hindi ko alam palangga, pero you'll never know. Baka nga. Hindi natin alam kasi yung relationship nila ni Jung parang mag-ina. So, we can only, speculate. Wala pa kasi puting aso nakarating sa atin, so mag-speculate ka lang. Yun po. So, kung mayaman ka, Lisa Smugs, at ikaw ay alta nung unang panahon, di ba? Isa na pinadala ka ng pamilya mo sa ibang bansa para doon ka magtago. Ayon sa ating tanong dito ng mga taong nakakilala sa'yo, bakit ka daw ba nagtago doon sa kumbento sa Good Shepherd? Ay, sa Baguio to, di ba? Good Shepherd is Baguio. Ako, sarap ng ubi dyan. Alright? Sabi ni Liz, correct, ang iba sa ibang bansa nanganganak. Alright? Si Butod need uminom ng green tea. Okay, number 4 na katanungan. Lisa Smugs, okay, addict ka pa rin ba? Addictus benedictus ka pa rin ba? You know what? Paano itong mga tanong na to, mga palang wala tayong kinalaman dito. The reason why lumalabas itong mga information galing sa loob mismo ng Malacanang, sa komunidad nila, kasi mga kaibigan, nakikita yung pagiging sugapa, pagiging hayop, paglalapas tangan ni Lisa Butod at ni Kuting sa kaba ng bayan. Kaya kanina, pinakita ko yung Instagram na troll para ma-connect ninyo. Then you guys, you decide. I'm not forcing you to believe me here. Diba? Wala namang sapilitan eh. Kung ayaw nyong maniwala, just stay calm. Enjoy me alindog. Ganun lang yan. Next. Ayun. Question.
'Di ba? Yung sa issue ng mga sugar importation na kasabwat din sila kuting at smuggling, Smuggling ito. Ang tanong dito ng kaibigan ng kachika ng kaibigan mo Lisa Smugs. So baka lahat ng kaibigan niya tugisin kayo, no? Sorry naman sa mga kaibigan niya, pero bala na kayo dumipensa sa sarili niyo, okay? Magkano daw ba ang kinita mo sa sugar order number 3? Diba? Kasi we talk about Valentine's presentation, pag yung binida nila doon, yung mga ginagawa niya, diba? Yung mga love for all na nagbigay ng 2 butil na bigas, mga, diba? Nagpa-operation tuli, ganyan-ganyan. Let's talk about puso, okay? Puso, pagmamahal. Hindi lang ito about love between lovers. Pagmamahal sa taong bayan. Kaya naman, nandito ako para ilatag sa inyo na kailangan nating talagang magsama-sama na buksan ang mga isipan ninyo na sa February 25 ay kailangan makiisa kayo dyan sa Cebu. Okay? Dahil bonggang-bongga mga rally doon, prayer rally, para ibigay ang mga mag-speech kung sino-sino man ang mga guest doon, ang hinaing at buksan ang kaisipan ng mga mamamayan sa mga probinsya na hindi naaabot ng bunganga ko. So dapat nandoon kayo kasi kailangan nating ipaalam na baboy na ang ating bayan. So Lisa, magkano? Okay daw ang kinita mo sa sugar order number 3. Actually, itong mga tanong na to, palangga, self-explanatory. Alam nyo na to. 2023, first quarter of 2023, alam nyo na ang issue sa smuggling. Michael Ma. Okay, natanong na rin yan kahapon. Ito ang isa pang tanong. Magtanong kayo dyan, babasahin ko kung may tanong kayo kay Unanay, sabi ni Shinshin. Paano mo daw ginastos yung 600 million na lagay ni MVP for the ABS-TV 5 deal, di ba? Di ba, in-expose natin yan, I think, 2022. Dahil may nakarating sa atin na information, ayon sa ating puting ahas dyan, na itong si Lisa Smugs at ang kanyang kapatid na si Martin Araneta ay di umano, sabi dito na nakipag-deal, okay, kay MVP para matuloy yung merging sa ABS at saka TV5 at nagbigay na daw ng 600 million at hindi na isinoli ni Lisa Smugs, di ba? Saan mo daw dinala yung 600 million, kayo ng kapatid mo? Pero alam nyo, barya lang ang 600 million. Barya lang dun sa pinanalo nila sa PCSO sa Lotto. Billion yun 1.7 billion. Barya lang po itong 600 million na ito doon sa budget. Okay? Diyan na budget pera natin lahat na pinamumudmod ni Sandra Chararat at ni Tambaluslos sa mga kongresista at ang mga nakaw nila. Kasi ang susunod na katanungan, mga kababayan, kasi hindi katanungan. Sinasabi dito na ang budget for 2024 ay gustong kamkamin ang 60 or gustong kamkamin ayon sa ating source 60 billion pesos ang nasa mga kamay ni Tambaluslos at ni Sandro. Saan naman ang Pilipino dyan? Kawawang-kawawa naman kayo dyan, mga palangga. 60 billion pesos. Samantalang kayo, tumaas ang kuryente, tumaas lahat. Ni 1,000 yata, wala kayo sa inyong mga wallet, yung iba, na nagikaos. Pero sila, 60 billion pesos. At pera ito ng bayan, mga palangga. Kaya ito nga episode natin ng mga patwitams-tweetams nila, nitong vlog nilang Kaletsyan. Ito po ay cover up. Cover up, pagtakpan ang tunay na nararanasan ninyo. Tunay na napaghihinagpis ng Pilipino. Kaya dapat sagutin mo to, Lisa Smugs, hindi galing din sa troll account mo, yung second child things, di ba? Second child things, ito ba yung anak mo kay Puno? Oh, yun ang tanong ng kaibigan mo. Di ba? Ito yung tanong ng kaibigan mo. Okay. Ang sabi pa sa akin, ito ng aking, ng ating source, Miss Marica, stay strong. Dahil, lalong nagre-recruit, okay, ang Malacanang, okay, ang gobyerno sa TikTok,
Okay? Pinupondohan ng mga kabataan para po kontrahin ang inyong mga vlogs laban sa mag-asawang Kuting at Ahas. See that? Bakit? Ito, you open your mind. Bakit ako ang target ng trolls? Bakit? Di ba dapat pag vlogger ka, if you're really fighting for the truth, fighting for your people, fighting para mabangon ang Pilipinas, tanong bago ka mag-ulat o bago ka magdakdak, ilagay ko yung mukha ni Marlica para magka-views ako. So number one, yun talaga yung purpose nyo. So yung iba, hindi naman talaga sila nagbablog dahil mahal nila yung bayan at gusto nilang mabago ang bulok na sistema. Okay? Yung iba nagbablog lang para gusto magka-views at maintindihan mo, para kumita ng pera. Ang hirap ng pera sa Pilipinas. So, ang pinaka-easy target ay ako. Lagay yung mukha ko kasi maingay. Siyempre, mga palangga ko, si palangga nandito na naman sa thumbnail. So, itong mga palangga ko nagre-report sa akin, andito ka na sa ignore. Forget about that. I don't have time for them. Okay? So, ngayon, itong ginagawa nila ngayon, papalakasin nila, Miss Marlica, nag-hire sila ng bagong firm, Black Ops firm. Actually, kilala ko hindi ko kilala, may nakarating sa akin, pero tignan natin kung hanggang saan tong taong ito. Okay? Hanggang saan tong gagawin niyang Black Ops. Pero mga palangga, ano bang mawawala sa kay Maharlika? Kahit lagyan niyo ako ng sungay, papangitin niyo ko, di ba? Ang importante, sa totoo, pag nasa vlog ko ako, ito yung alindog ko. Kahit lagyan tayo ng musing, lahat kung ano-ano, di ba? Ang importante, nasa panig tayo ng katotohanan. Bakit ba nagsispend si Liza Butod sa mga trolls? Hindi ba nakakatawa sila? They're sore losers. Ang isang Maharlika o iba pang mga nagbablog, diba? Katulad ni General Macanas na tinarget din ng PNP chief na kinasuhan. Diba? So, lahat kami gusto ng kasuhan, bring it on. Bring it on, baby. Oh, Lisa, bring it on. Alam mo, atrasan ka ng isang dugong Maharlika. Ngayon, dito target nila tayo kasi nga effective. Imagine, mga kababayan, kung hindi confirm ng Pangulong Duterte yung tungkol sa pulburon, kaya sabihin Marlica, di ba? Hindi fake news niyan. Tapos, remember yung nagpa-interview si Pangulong Duterte dun sa Davao din. Tapos, sinanong siya sa pulburon, hindi pa niya talaga inamin. Sabi ni Pangulong Duterte, ay nagpulburon man marami man nagpulburon dyan. Pero hindi niya sinabi dun sa interview na yon na si Kuting talaga, si Kuting nagpupulburon. But dun sa Davao rally, na maaaring na-witness natin lahat yun, talagang buong mundo nakikinig kay Pangulong Duterte na confirm na siya ay pulburonic. So syempre, ang alindog natin dyan, natutuwa kayo dahil hindi naman ako manghuhula. Hindi man ako si Madam Oring. Hindi ko naman pwedeng hulaan yung mga nangyayari sa kababuyan nitong Lisa at Butod. Ito po ay mga frustrations ng mga tao from different agencies na nakikita nila na kung paano kinakamkam, paano tinatransport ang pera ninyo, paano pinapanalo ang mga kaibigan, kamag-anak nila sa loto. Diba? So ngayon, mga kababayan, so ito yung dapat natitignan ninyo. Dahil kung walang saysay, okay? Yung ating ang ating pinagsasabi, mga kababayan, hindi tayo papansinin. Okay? Hindi pa tayo papansinin ng ating mga palangga. I-ignore tayo kung walang sense. But definitely, ang mga pinagsasabi natin dito ay mayroong saysay at nagiging balita. So, ngayon, dito sa budget na 60 million, Ms. Maharlika, okay? For your information, this 2024, ayan, grabe, galing sa loob ng Congress. Combined budget for Sandro and Tambaluslos for this year is a whooping, hold your breath, 60 billion. So sabi dito, tiban-tiba na naman si Charis at si Yeye Bonel. Okay? Yung kanyang chief of staff. Okay? Baka si Sandro na ang mamumudmud ng Rolex watch. Okay? Hindi na siya tatanggap ng
Hindi. Well, tumatanggap pa rin ng bribe, di ba? Si Sandro na ang mamumudmod ng kahit ilang Rolex watch sa 60 billion. Okay? So ngayon, Lisa, sagutin mo ang tanong. Nagpaalaga ka daw ba sa madre? Nagpaalaga ka daw ba sa mga madre nung ikaw ay nadyuntis? Ay, nako, mga palaga. Hi, Liz. How are you doing? Ngayon, mga kababayan, yung filtered na yon, filtered vlog nila Lisa, okay, ay malinaw na isang cover-up. Remember? Paha, dyan sa, ang dami, 50 plus na yata yung mga biktima dyan sa Davao, 50 plus, to be safe. Diba? Na hindi man lang inaruga ni Kuting. When I say aruga, na inalam nila personal. I mean, personal yung bang may puso. Kaso itim ang mga puso nila. Shout out kay Pebbles Salakera, ang aking mother dear, di ba? Ang aking mother dear na tagapagtanggol ni Maharlika. Thank you, mother. I love you for that. Si Lawrence Gonzalez. Okay. Basa tayo. Diretso lalaban tayo, huwag nang pansinin ang mga ganyang tao. Sino hindi natin papansinin? Lewin Kong, hello, sabi watching from New York. Alright? Okay. Organic. Ani Austria, organic ka kasi. So ito na, Sunday ngayon dyan Sunday, Monday na pala. So kayo, mga kababayan, huwag kayo patitinag. This is the purpose of the government. Destroy you, destroy my focus. Okay? Sa lahat ng mga nag-vlog about me, kasi nakita ko ang dami talaga. Sabi nga ng friend ko, huy, sabi ng classmate ko, nag-message sa akin, huy, sabi nga nun, kahit saan nakikita kita, yung mukha mo, lalagyan ka ng sungay, pinapapangit ka, ganito, ganyan, ganon. Kung anong mga kasinungalingan ng kukwento, sabi ko sa friend ko, you know me, darling. Hindi ko kailangan mag-explain. Hindi ko kailangan mag-explain kasi the purpose here, mga palangga, kasi pag pinansin natin yung mga dugyots, okay? Yung mga gusto lang kumita at wala naman talagang puso para baguhin ang sistema sa bayan, ma-out of focus tayo. Yan ang gusto ni Lisa. Kaya nag-hire siya ng mga trolls. November pa lang, di ba, ang title niya ng vlog natin, Itutumba. Parang lahat itutumba. Di ba ako nagkamali doon? Itumba si Pangulong Duterte, si SMNI, si Inday, ang mga vloggers. Ako yung isa sa pinakasinampulan nila dahil to Facebook account ay pinatumba. Hanggang ngayon, nakikipag-argue pa ako sa Facebook hanggang ngayon. I mean, wala pang result. But anyway, sabi ko kahit itumba pa nila, hindi na mawawala sa isipan ng mga mamayang Pilipino na ikaw, Lisa Butod, ay punot dulo ng kahayupan, pangangamkam at pambababoy sa Pilipino. So kung kayo ay sasarado ang utak ninyo at hindi kayo makialam, ang tutusin, hindi ako biktima dito palangga. You know what? Kung tatahimik na lang ako, kasi dito naman ako sa Amerika. Alam mo, kahit jobless ka dito sa Amerika, makakakain ka ng steak. Seriously. Kahit jobless ka sa Amerika, makakainom ka ng gatas. Kahit nga wala kang bahay. You know that, right? Kahit na paano ka lang not pala jobless, homeless. Kahit wala kang bahay, makakain ka ng steak, makakain ka ng masasarap na pagkain kasi maraming mga institusyon dito. Pumunta ka lang sa simbahan, di ba? Katulad kay Lisa Smugs, di ba? Pumunta sa Good Shepherd para magpaalaga ng kanyang, para itago ang kanyang pagjujuntis ayon sa tanong ng kanyang mga amiga. So kung tutusin, sabi ko nga, ito kasi, ulit-ulit kong sinasabi. I have a lot of friends, classmates here na parang nung nagsimula ako mag-vlog tungkol sa balikbayan, iba pang mga issue at tanimbala, lagi nila sinasabi sa akin, natakot sila for me. No, hindi ka man natatakot, kinakalaban mo yung gobyerno, ganito, ganyan. You're already here in the States, okay ka na dito. Maraming mga taong, they don't care about the Philippines. Wala silang pakialam sa Pilipinas. Wala sila ng pakialam sa gobyerno kasi ang dahilan nila ay pare-pareho lang namang magnanakaw yan. Kaya po naglalakas ang loob ng mga buwaka ng inang politiko, katulad ni Lisa Smugs at ni Kuting, doon sa mga mentality ng ating mga kababayan, wala na akong pakialam sa Pilipinas, total hindi naman magbabago yan. Kaya lumalakas ang loob nila kung walang magsasalita. Pero ako hindi. Kasi I cannot change myself, darling.
Hindi mo naman pwedeng baguhin yung sarili mo. Ito yung tinitubok mo eh. Kasi at young age, paglaban ka na sa oppression and suppression. Bata pa lang. So, definite nasa DNA ko na yan. So, kahit na nakataya pa, kahit na pinatungan na ang ulo ng fair lady ninyo, sabi nga ni Pangulong Duterte, sabi niya nga sa ICC, jutang sila na, sige, unahan ko kayo, hindi ako kahuli ng Juhay, ganyan-ganyan, sabi ni Pangulong Duterte. Ganon din ako. Diba? Una-unahan lang ang buhay. Bakit? Immortal ba sila? Hindi ba sila matitegi? Sila lang ba ang may mga kamay? Sila lang ba ang may mga mata? Patuloy na lang ba tayong matatakot dahil ang kinakalbangga natin si Lisa Butod, si Kuting na Polboronic, at kinakamkam ang pera ng bayan? Patuloy na lang ba tayong matatakot dahil sila ay nasa gobyerno, si Mayor, si Gento, ganyan-ganyan? Diba? Huwag kayong matakot. Kasi pag nagsama-sama tayong lahat, ang boses natin, maliligwak na yung mga yan. Sabi ko nga, we are for peaceful transition. Ano yung peaceful transition? Get up, speak up, and pick them up slowly. Lulubog natin sila sa kumunoy. Kaya hindi tayo titigil. Hindi po titigil si Maharlika sa kadadakdak dito hanggat meron akong hininga. Okay? Dahil hindi tayo dapat nagpapasindak, nagpapatakot-takot sa mga buwaka ng ina. Nakita nyo, before ako nag-vlog, ang mga mainstream media, meron ba silang mga kritisismo laban sa gobyernong ito? Wala. Kung maging part kayo ng kritisismo, maging part kayo, ng kritisismo, ng pagtahimik, then wala talagang pag-asa Pilipinas. Lulubog at lulubog talaga. Kawawa talaga yung mga taong walang connect sa mga walang negosyo, walang connect sa politiko, walang connect kay mayor, kay governor, kay barangay captain. Kawawa talaga kayo. Kasi kayo yung ordinary citizens na namumuhay lang sana ng tama, nagtatrabaho, gigising sa umaga, tatrabaho, uuwi, alagaan yung anak. Pero nawawala yung oportunidad for you. Bakit nawawala yung oportunidad for you? Napupunta sa butod ni Lisa. Napupunta sa butod ni Tambaluslos. Imagine yung combined budget for 2024. Kung lahat yan, mapupunta kay Sandro at kay Tambaluslos. That's 60 billion. Ilang milyon pong Pilipino ang pwede mabigyan ng livelihood programs niyan? Ilang milyong Pilipino ang mapapakain, mapapaaral ng mga bata diyan sa mga lugar? Halos lahat ng area ng Pilipinas ay may mga mahirap. Lahat, all over the Philippines. Punta ka lang dyan sa Tondo, sa slums of Tondo. Nakita mo na kaagad ang karumal-dumal o larawan ng kahirapan ng bayan. Ba't ito mga baka ng Genemes na ito? Itong si Lisa, magkakasabot yung mga yan. 60 billion? Sa kanila pa lang dalawa. Wala pa yung kay Kuting. Wala pa yung sa PCSO. Wala pa yung sa Bureau of Customs. Name it. Ano gagawin nyo? Tatanga-tanga na lang tayo? Diba? Kayo, kakausapin ko, yung mga buwaka ng inang mga trolls na binabayaran ni Lisa. Pahihirapan kayo. Makaya kayo, one day kayo ang magiging biktima. Okay? Alright. Thanks, Crisostomo Ibarra. Aba, thank you palangga for coffee. Cheers. Diba? Ito mga binabayaran ni Lisa sa TikTok, mga kabataan, actually they're not political vloggers Ino-offeran kayo, ino-offeran, binabayaran kayo, Facebook, kung ano-ano pa, para atakin si Maharlika. Hindi kayo magwawagi. Ano wala mawawala sa akin? Kasi kahit anong itanim na kaso, kahit anong kalechehan ni Lisa, dahil itong mga ginagawa sa akin ay politika lahat ito. And do you think titigil ang angabels ko, Lisa? Do you think titigil ang angabels ng lola ninyo? Hindi. Diba? Over my dead body, Lisa. Hindi ka magwawagi sa pagpapatahimik sa akin. Ikaw ang punot dulo ng lahat ng ito at yung asawa mong walang bayag. Kayo, 10 ng mga kasabwat nyong Polboronic, 10 ng mga pamilya nyong ninanakaw ang kaban ng bayan, inilulustay, at ngayon tatravel na naman kayo sa Australia. Tatravel na naman kayo, maghahakot na naman kayo ng bonggang-bongga. Wengkang from Davao City. Pwede ka ba ma-date sa Valentine's Day? Baka ikaw ay ano palangga, Baka ikaw ay hitman ni Lisa Smugs. Baka ikaw ay hitman, katakot.
Katakot na hitman yan, di ba? Buti sana kung lalaban ka ng parehas sa akin. No? Just kidding, palangga. Kung lalaban ng parehas, ganito kasi yan. Growing up, ang fair lady ninyo, wala po ako inaatras ang laban. Mapapisikal man o bungangaan. Okay? O debatehan. Okay? Wala po ako inaatrasan na laban. Kung dapat kalabanin yung tao. Okay? Kung may reason ka. Nung bata ka, syempre, kapitbahay mo, kaklase, ganun lang yun, bata ka pa eh. Pero as you grow old, pipili ka ng laban na dapat panalo ka. Ba't ka pipili ng laban? Na yung mananalo, yung ano, yun na mag-gain yung ginagamit ka lang. That's not me. When I started vlogging, hindi po ako, well, hindi naman ako talaga nag-start na, mag-vlog ako kasi uso. Noong nag-vlog po ako, hindi ako nakiuso. At hindi ako sumakay sa alon. Hindi ako katulad ng iba. Okay, dahil nakita lang si Marika parang bonggang-bongga, yung YouTube niya, yung Facebook niya, magaya nga. That's not Maharlika. Sa kaalaman ng lahat, sa kapapasok lang. Ikaw, Lisa, butod, alam mo yung hinayupak ka. Ikaw, puting. Nung nag-start ako, ulitin ko about Balikbayan Box, hindi ako nag-vlog. That was 4-minute video again. Dahil sa frustration ko, dahil ninanakaw nila ng si Lina pa ngayon eh, di ba? Si Lina sa Bureau of Customs, panahon ni Noynoy. Dahil binubuksan, ninanakaw yung mga pinaghirapan nating mga bagay-bagay sa abroad, binubuksan ng mga waka ng ina sa customs. And look at now, ganun pa rin. Imagine nyo, magsasampung taon na ako nagnangak-ngak tungkol dito sa issue ng Bureau of Customs, yung mga ninakaw, mga illegal. Hanggang ngayon, nagnanakaw pa rin sila. See? Hanggang ngayon, kasi hindi pa na aampat ang lahat ng mga demonyo. Dahil mismo, ito ay sponsored ng gobyerno. So when I started, hindi ito dahil trip ko lang. May pinanggalingan po yan. Noong sinundan ko ng Balikbayan Box, hindi po ako nag-vlog dahil, gusto kong sumikat, ganyan-ganyan. Walang ganon. You chose, okay? You chose me para maging representante ninyo. Hindi ako nagpilit po sa inyo, mga kababayan, na gustuhin niyo ako. Hindi nga ako nag-uutos sa mga tao na, sa mga kaibigan ko, baka i-share, baka naman, i-ano mo ko sa mga page, gano'n. No, kasi my intention is, durugin itong mga hayop na mga jutang ginemes na ninanakaw ang pera ng bayan. Ngayon, dun sa mga, dun sa mga nagpapapansin, panoorin nyo na yung TikTok ko, nandoon yung sayaw ko. Di ba, Rose? Yan ang papapansin doon, okay? Ayan. Purple Dragon versus Black Snake, sabi ni Den Scorpion. Si Marika for the win, sabi ni Jake Cortez. So, balik tayo dito sa ginagawa ni Kuting sa kanilang video ng Valentine's Egg. So ito po, mga kababayan, malinaw na ang target ay linlangin kayo, pabanguhin si Butod at pagtakpan ang kanilang mga kasinungalingan. Kung hindi totoo ang sinasabi ni Marlica about the quarrel ni Kuting, Jambagan and everything, at pagiging under the desayan ni Kuting, bakit mag-aayon ang narrative ni Amy Marcos? Doon sa GIL, prayer niya, na Panginoon, himukin niyo po aking kapatid, Actually, last year pa. Last year ba yun? Or, no, August pa lang. 2022 pa lang, nagsalita na si Amy Marcos dun sa mga ibang interview na, o post niya. Nako, huwag yung ginaganyan ang ading ko. Remember that? Basta may mga ganun siyang statement. Huwag yung ginaganyan ang ading ko. So, kung ang sinasabi ko sa inyo ay ginawa ko lang, tinahi ko lang, dahil gusto ko lang, okay? Hindi naman yan magja-jive yung mga statement ng mismong mahal niya sa buhay, katulad ni Amy Marcos. Hindi po magja-jive ang expose ni Pangulong Duterte na si Kuting ng Norte ay kasama sa pulboronic list at siya ay bangag na bangag. Hindi magja-jive yun. Kung ikaw ay gumawa ka ng kwento, kung gagawan mo si Maharlika ng kwento na kung ano-ano, mga palangga. So, hindi lalabas lahat yun. Di ba? Hindi lalabas yun, mga kababayan, ng katotohanan. Kasi yung mga statement natin dito, pawang statement ito na nakikita ng apat na mata, okay? Ng mata ng mga taong nagtatrabaho sa gobyerno. See that? So do you think
ang Maharlika dito magsasalita lang na ganun-ganun na lang. Kasi bago natin pinapasa sa inyo ang information, verify din natin kung sino itong mga nagsasabi, kung ito ba reliable lang. Baka mamaya kasi tanim ni Lisa Smugs to eh. You know what I mean? Alright? Okay. Bonjour, Miss Maharlika, sabi ni Ami Tess. Okay. Ay, nako mga palangga. So ngayon, mga kababayan, abangan ninyo ang aking balitang may twist. Susunod na yan. Kasi kagigising ko lang actually. Ang aga ko magising ngayon. Ganito yata talaga pag fair lady, maaga nagigising. Kaya naman yung alindog natin, fresh na fresh. O, di ba? Si Dita Small, oy, palangga, thank you so much. So this is your fair lady, Maharlika. I'll see you sa ating balitang may twist. Bye!